Mainit pong pinag-uusapan ngayon ang issue sa giyera sa pagitan ng Iran, Israel at ng Estados Unidos na kung saan ay totoo naman na ang ating mga kababayan ay naiipit sa gulo sa gitnang silangan. Sa kabila po niyan mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamayan, tayo po naman ay iniisip natin ang ating national security dito sa Pilipinas. Kahapon may balita na may mga espiya ng China na nahuli dahil sa pagbibigay po nila ng impormasyon sa gobyerno ng China sa ating national security. Pag-usapan po natin ito mga kaboses at kaopinyon ng ordinaryong mamamayan. Pero bago po yan, please like, share, and subscribe sa ating YouTube channel na Boses at Opinyon ng Ordinaryong Mamamayan. Sa ating po namang Facebook page na Boses ng Malayang Makabayang Mamamayan. Sa ating TikTok, Boses ng Malayang Mamamayan. Kahapon po ay may balita na kung saan ay may mga nahuli na mga kapwa nating Pilipino na nagbibigay ng impormasyon, nag-iispiya para sa China. Para malaman po natin, nandito po ang balita, i-share ko po sa inyo at tayo po ay manghihiram po ng video sa GMA News Channel sa pamamagitan po ng 24 oras nang sa ganoon ay malaman po natin ang kabuuan ng naturang balita. Ito po, mga kaboses, pakinggan po natin. Nabisto ng National Security Council na may mga confidential at sensitibong impormasyong ibinibigay sa China. At ang gumagawa nito, mga Pilipino. 3 sa kanila na nagtatrabaho sa mga ahensya ng gobyerno ang arestado at iniimbestigahan na ngayon. Nakatutok si Chino Gaston. Mahalaga ang mga sinasagawang rotation and resupply mission, RORE mission kung tawagin, dahil dito nagpapadala ng panibagong supply at karelyebong mga tauhan na nakadestino sa West Philippine Sea. Pero maraming beses ay nasusundan at minsan naharang pa ng China. Inilahad ngayon ng National Security Council ang isang nakababahalang bagay na kanilang nadiskubre. 3 Pilipino ang nabukong nagbibigay sa China ng sensitibo at confidential na impormasyon. Ang isa, nagtatrabaho bilang assistant sa Department of National Defense. Ang isa pa, O ayan assistant sa Department of National Defense. Naku po, very sensitive ang mga impormasyon dyan. National Defense po pinag-uusapan. Pagkatapos, researcher sa Philippine Navy at malapit sa isang opisyal sa Philippine Coast Guard. Kaya nga po, tayo po'y sinasabi po natin, nakapagtataka na pag nagkakaroon po tayo ng resupply, di ba? Pinag-usapan na po natin dito sa ating podcast na bawat hakbang ng Philippine Navy at Philippine Coast Guard na magbibigay ng resupply sa ating mga kababayan, sa ating mga Coast Guard, sa ating mga fisher folks, dyan po sa West Philippine Sea, nauuna pa yung Chinese Navy at Chinese Coast Guard. Kaya nga po, lagi po nating sinasabi, kahit balikan po ninyo ang ating mga videos dito sa ating podcast, na meron po talagang nang iispiya. Mantakin po ninyo ito, assistant sa Department of National Defense, researcher sa Philippine Navy, at isang malapit na opisyal sa Philippine Coast Guard, nagbibigay ng impormasyon. These are clear and present danger, ever clear and present danger sa ating national security at sa ating sovereignty. Kaya, ang ating pong pakiusap sa ating mga security apparatus dito sa Pilipinas, bakit hindi po ninyo imbestigahan lahat? Kung nagmamarunong po kayo sa national security at sa sovereignty, bakit hindi po ito ang pag-usapan po natin dahil po may nangyayaring giyera dyan sa gitnang silangan at baka po yan ay magiging trigger po ng mas malawakang giyera o digmaan. Now, ang tanong po natin, safe po ba tayo? Secure ba ang ating national security apparatus dito sa Pilipinas?
Yan ang tanong. Pero kung sa akin po, sa inyong lingkod, sa ating mga followers, please share po itong pag-uusapan natin dahil napakahalaga po ito, mga kaboses. Kung inyo pong matatandaan, may bago na po tayong NBI Director ngayon, si Attorney Melvin Matibag. Sinasabi po nila na ito po'y isang DDS. Sinasabi po nila na ito po'y dating membro ng PDP Laban. Okay. Pero, Attorney Melvin Matibag, sir, napanood ko po yung pagtistigo po ninyo dyan sa hearing on China control over Philippine electricity supply sa Congress. Napakaganda po ang presentasyon po ninyo. Lalong-lalo na po sa pag-take over ng China sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP sa pamamagitan po ng pagsusupply nila ng mga equipment ng iskada. Yung iskada po na sinasabi po ninyo na ayan po ay yung hardware na ang supplier po ay ang Nanjing Automation Research Institute na ito po naman ay isang kumpanya ng Chinese government. Ang ganda po ng presentasyon po ninyo, Attorney Matibag. Talagang bumilib po ako sa inyo dito. Para nang sa ganun ay malaman po ninyo at maalala po natin. I-share ko po ulit sa inyo, Director. Nang sa ganun ay malaman din po ng ating mga kababayan. Nandito po ang palitan po ninyo ng kuro-kuro ni Congresswoman Luistro. Hinggil po sa iskada at sa NARI. Pakinggan po natin, hindi pagpatuloy po natin pag-uusapan yung national security implications ng mga ito. Interrupt. That publication, correct me if I'm wrong, is the same printout that we flashed during the last hearing. That Do is you correct confirm po. that? Okay. Ang pinag-usapan po dito, sa puntong ito mga kaboses, ay yung pagmamalaki ng kumpanya na NARI na hawak nila ang buong power grid ng Pilipinas. 100% na hawak po nila. That is correct. Sa website po, lifted from the website of NARI. So you confirm that from the website of, is it not the State Grid China Corporation's publication and not NARI? NARI publication po yun, and NARI is a state-owned company, the same as State Grid of China, a state-owned company of China. I understand. So NARI is a subsidiary of State Grid China They are Corporation. separate company po. If we are familiar with the ownership sa China, alam nyo, mga state-owned po yan, mga government-owned. Parehas po sila. And when you research doon sa website, noon nga, sa website ng NARI, lumalabas doon, they supply military intelligence, mga equipment na parehas ng ginagamit po sa atin. Yan. Okay. Ihimay-himayin muna natin. Ano po? Ano po ba yung State Grid of China? Ang State Grid of China, mga kaboses, ay partner po yan ng NGCP. 40% daw. Pero bakit po 40% po parang sila na po ang nagpapatakbo sa NGCP na dapat po ay mga Pilipino? Ang NGCP po mga kaboses ay siya pong nagpapatakbo sa dating National Power Corporation na ito pong National Power Corporation ay na-privatized sa pamamagitan po ng pagpasa ng EPIRA Law noong pang 2001, panahon ni Gloria Napakakapal Arroyo bilang Pangulo ng Pilipinas. Hindi kaya, mga kaboses, dito pa lang 2001, nagsimula nang pumasok ang mga Chinese equipment loaded with computer viruses nang sa ganon ay mahawakan po nila ang buong struktura ng security apparatus natin dito sa Pilipinas. Ngayon, kung pag-uusapan po natin ang mga espiya, ang dami pong dapat po nating tignan. Unahin na po natin, simula pa po noong 2001, nung pinapasok po ni Gloria Macapagal Arroyo ang NBN ZTE scandal. Yan po,
Pagpatuloy po natin yung usapan ni Congresswoman Luis Tro at ni Attorney Melvin Matibag. Ngayon, yung pong data gathering, tanong ko nga, anybody can answer po siguro. Educate me. Kayo po ba naniniwala yung cellphone nyo, yung mga nakalagay dyan na data, yung mga pinapasok nyo dyan, hindi alam nung gumawa nito? Hindi ba pag nalock nga to, pwede ka nga mag-message, sasabi ka nga ron, mabubuksan mo. For the enlightenment of the Philippines. Data gathering ang pinag-usapan dyan. So kung ang nag-supply pala ng SCADA ng National Grid Power Corporation of the Philippines or NGCP ay NARI, Nanjing Automation Research Institute, na isang subsidiary company ng Communist Party ng China, Chinese Communist Party, mga kaboses. So, ibig sabihin yan, please, allow me, hindi siguro naman sa ako'y talagang nagbabasa lang o mahilig magbasa sa mga Tom Clancy novels. Alam naman po natin na itong mga Chinese na to, gago eh. Yung mga equipment na yan, nilagyan na nila ng mga virus yan, mga data gathering. So, ibig pa lang sabihin, lahat ng mga nangyayari dyan sa NGCP ay napupunta lahat dyan sa PLA, sa People's Liberation Army ng China. Ito pa ang malupit, mga kaboses. Alam naman po natin, at ito po, ang sinabi po ni dating Defense Secretary Delfin Lorenzana, na nakakabahala ang ginawa ni Digong Duterte na pinapasok ang dito telecommunity towers, cellular towers sa mga base militar ng Pilipinas. Camp Aguinaldo, Camp Crame, sa lahat na ng mga military bases natin, nandyan po ang mga tore ng dito telecommunity. Ngayon, sino po ang nagsusupply ng mga supply, ng mga equipment ng dito? Kung i-Google search lang po ninyo, mga kaboses, napakadali po. ZTE at China Telecoms. Puro mga kumpanya ng Communist Party ng China. So, kompromiso po ang national security apparatus po natin. Ngayon, kaya bang matibag pa itong mga umatibag pa, itong mga naka-in place na mga Trojan horses ng China sa ating security apparatus? Meron bang counterintelligence na ginagamit ang National Security Council o kaya National Bureau of Investigation nang sa ganun ay mahuli itong mga ispiyang mga ito? Meron bang vetting na ginagawa ang Senado sa mga miyembro ng National Defense Committee? Diyan din po sa Kamara de Representante. Kitang-kita po natin ang kulay ng mga senators or Chinators na sinasabi po natin. Hindi kaya ang mga yan ay mga red flags na sila po ay espiya din ng China? Kung meron po yung balitang yan, assistant sa DND, researcher sa Philippine Navy, pagkatapos personal friend ng isang mataas na opisyal ng Coast Guard, what about sa ating mga legislators? What about dyan sa National Grid Corporation of the Philippines or NGCP? What about dyan sa mga telecommunications companies katulad po ng dito? Ito po ba may ginagawang investigasyon? Hopefully, na itong si NBI Director Melvin Matibag ay meron pong gagawin na investigasyon dito po sa talamak na pang-iispiya ng China dito sa ating bansa. Matagal na pong naibenta at ibinenta ni Digong ang soberenya po natin dahil nga po dyan sa pagbibigay po niya ng pahintulot dyan sa dito na pagpatayo ng mga telecommunications towers ng dito sa mga base militar natin. Nabenta po eh. Hindi na po natin kailangan ng mga sinasabi nilang espiya na tao.
dyan pa lang sa communications po natin, kayang-kaya na ng China eh. Kaya nga po, nakikiusap po tayo kay Director Matibag, kaya po ba ninyo natibagin etong in place, fully entrenched na mga spying apparatus ng China sa ating national security apparatus, from military, grid o national grid at telecommunications. Ito po yung mga dapat po ninyong tinitignan eh. Ito po yung dapat pagtutuunan po ninyo ng pansin. Kaya nga nakikiusap po tayo sa ating mga subscribers, sa ating mga followers. Please like and share. Ito pong pag-uusapan natin dahil ito po ay lubhang napakadelikadong sitwasyon dito sa ating bansa. Kung hindi po natin ito matitibag, hawak po tayo ng China sa ating mga liig. Kayang-kaya po nilang tayong supilin. Na kahit na po hindi po sila aktual na lulusob dito sa ating bansa dahil nandyan na, electronics na po ang warfare na ginagawa ng China sa ngayon. And hopefully, dito sa pag-upo ni Director Melvin Matibag ay matitibag itong mga computers, mga hardwares na sinupply ng People's Liberation Army sa pamamagitan po ng NARI or Nanjing Automation Research Institute at ng China Telecoms dito sa ating mga security apparatus. Hopefully. Kaya nga po, nakikiusap po tayo sa National Bureau of Investigation at sa National Security Council. Ito po ang pagtuunan ninyo ng pansin dahil ito po ang ever clear and present danger sa ating national security and national sovereignty. And so with that, mga kaboses at kaopinyon ng Ordinaryong Mamayan, maraming salamat po at mabuhay ang Pilipinas.